And nakikita natin dito guys, eto naman maganda 'tong, pagdating sa energy ng money kasi for some of you tuloy-tuloy pa rin naman yung, kita niyo guys kasi hindi pa kayo umaalis sa trabaho. So tuloy-tuloy pa rin, may source of income pa rin mga kapiksi. Pero ang nakikita natin dito guys is kapag pinush niyo itong mga bagong opportunities na 'to pagdating sa pagkakakitaan guys, maaari ito magdala ng, additional source of income, mas malaki pa kaysa dun sa kinikita niyo. Yung iba naman guys, parang feeling ko hindi niyo bibitawan yung current work niyo, but instead, kukuha kayo ng mga side hustles 'no. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is, monthly horoscope guys para ngayong, May para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Unahin muna natin 'tong angel messages. Grabe guys 'no, parang nasa May na agad tayo, kakapasok pa lang ng 2026. Napakabilis ng araw. Anyway, sa dulo ng video guys, magkakaroon tayo na yes or no pick a card reading. Pwede kayong magtanong ng isang tanong, answerable by yes or no, tapos titingnan natin yung sagot ng tarot sa inyo. So, sa dulo ng video yan guys, kaya make sure na tapusin nyo yung video hanggang sa dulo. So, unahin natin tong angel messages para sa inyo guys. Una, meron tayong remain positive guys, no? Kailangan magpaka-positibo lang tayo palagi mga kapiksi. And palagi ko na rin tong na-explain sa inyo guys and na-explain ko ulit, di ako magsasawa. The reason kung bakit kailangan natin magpaka-positive is because kung ano yung fino-focus ng attention natin, yun yung nagma-manifest sa buhay natin mga kapiksi. We are always manifesting 24/7. We're manifesting positive and negative things sa buhay natin. Lahat na nangyayari, it's all our manifestation. Okay? So, kung nagfo-focus ka sa negative, therefore, negative din yung ma-experience mo. And kapag nagfo-focus ka sa positive, syempre positive din yung ma-experience mo, no? That's why palagi natin kayo nire-remind guys to always remain positive at all times, mga kapiksi. Non-negotiable, no? Non-negotiable dapat guys, no? Dapat anong petsa na, kung ilang taon na kayong nanonood dito sa ating channel, dapat naiintindihan niyo na 'yan, guys, no? And dun sa mga bago, kailangan magsimula na kayong intindihin 'yan din, okay? Alright, so remain positive, mga kapiksi. And for some of you guys 'no, nag-i-improve yung inyong, kalusugan, guys 'no, emotional, mental, physical, and even spiritual health. But, this is also something na dapat 'wag niyong i-take for granted guys 'no. Always magpakonsulta sa mga manggagamot, sa mga doktor, if ever man na meron kayong nararamdaman na hindi maganda para, um, ma-monitor kayo and mabigyan kayo ng karampatang lunas. Kasi mga doktor at manggagamot yung may kakayahan na makita what is something wrong sa inyo, sa inyong kalusugan. And health is wealth guys 'no, walang kapalit kapalit na pera ang buhay natin, ang kalusugan natin. So, pag-ingatan natin mga kapiksi. And, ayusin natin yung communication natin guys sa ibang tao. If meron tayong kailangan sabihin, sabihin natin, and kailangan matuto rin tayong makinig sa sinasabi ng ibang tao. It's yung communication, two-way yan mga kapiksi, two ways. Sa'yo at saka yung nanggagaling sa'yo at saka yung dumadating sa'yo, okay? So, yeah, kailangan nating ayusin yung ating communication para sa maayos na pagsasama, guys. And eto naman, tingnan naman natin yung mga energy na maaaring maka-influence guys 'no, sa love life niyo. So, sa love naman ito guys. Kung ano lang yung maka-resonate sa inyo guys, take that message. Kasi hindi lahat ay magre-resonate. So, eto guys, meron tayong friendship na relationship 'no. So, ibig sabihin puwedeng galing kayo sa friends ng person mo or from friendship nagkakaroon kayo ng situationship mga kapiksi, dito nagsisimula.
yung inyong, um, connection. Puwede rin na, mag-jowa kayo but at the same time friends din kayo or mas lumalalim yung pagkakaibigan niyo after niyong maging lover kasi may mga gano'n guys 'no. Minsan from friends to lovers, minsan naman yung mga lovers, um, mas nagiging friends din sila because palagi silang magkasama. So maganda yung pundasyon. Eto naman guys, this will not resonate with all. Pero meron ditong open relationship. Ibig sabihin nito guys, hindi kayo committed sa isa't isa. So, um, puwedeng meron kang person, meron kang other person, meron siyang other person, tapos kayo ng person mo. So, open relationship. This will not resonate with all guys kasi hindi lahat, um, kasado sa open relationship. Ibig sabihin hindi lahat pumapayag sa open relationship unless affair kayo, kabit-kabit, ganyan. Tapos pumayag kayo maging kabit, 'no? So, yung mga gano'n, guys, 'no? So, pagka gano'n wala kayong karapatan na mag-demand dun sa person. Pero definitely guys, this is something na, um, walang commitment. Sa ibang bansa, yung mga ibang lahi, okey lang sa kanila yung open relationship, pumapayag sila na multiple partners. At saka yung iba, yung mga Muslim, ganyan, siyempre iba yung religious beliefs nila, okey lang sa kanila yung polygamy. So, okey lang sa kanila yung, maraming partner, guys, okey? Alright. And eto naman merong fair male, tisoy 'no, so puwedeng ibang lahi or artistahin na tisoy ganyan, mga mala-dingdong dantes sa panahon namin. Yung mga panahon ngayon guys, hindi ko na alam kung sino yung mga artistang Gen Z, pasensya na. Hindi na tayo nanonood ng TV guys 'no, so pasensya na. Pero yun nga, mga mala-tisoy 'no, so puwedeng he, she yung relationship niyo or he, mga ka-pixie. Si Justin pala, si Justin ng ano, SB19 yun. Siya yung medyo tisoy dun sa kanila 'di ba? So anyway, yeah, so malaganyan. Ayan yung mga nakakaapekto sa inyong, relationship guys. Comment down below if feeling niyo naka-resonate kayo diyan. So, eto yung deck na gagamitin natin guys, shuffle natin 'to, hanapin natin yung energy ng, Capricorn mga ka-pixie. Habang sina-shuffle ko 'to, panoorin niyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys, meron tayong money shaker jars. Ito super effective na pampaswerte guys, ang dami ng success stories. At saka ito guys, so ito yung ating WhatsApp number sa screen, i-chat nyo lang ako dyan. Wag na kayong magpahuli guys kasi dumadami na yung success stories niyan. Nagpo-post ako sa Facebook tsaka dito sa YouTube guys. So, mag-avail natin kayo mga kapixie. So, babasahin natin parehas positive and negative mga kapixie dito. Ang nakikita natin na negative, wait lang, meron din yung presence ng earth sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaaring may air element kayo sa inyong natal chart. At saka fire sign pala guys. Air element, Aquarius, Gemini, Libra, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So, pwedeng may mga ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs. Ito guys, nakakaramdam tayo ng toxicities dito pagdating sa workplace. Yung iba sa inyo naghahanap ng pwedeng malipatan or nag-iisip kung lilipat kayo ng ibang trabaho mga kapiksi or naghahanap kayo ng ibang mapagkakakitaan
Kasi yung iba sa inyo parang nabibiktima kayo ng pambubuli sa workplace nyo. Pwedeng toxic yung boss nyo guys, or toxic yung mga kasamahan nyo sa trabaho, or yung working environment, yung culture guys, na minsan kasi may mga ganong company na hindi okay yung culture nila. So, may iba parang ganon yung nararamdaman nyo, super stressed kayo sa trabaho guys, no? Na parang hindi siya healthy para sa inyo mga kapiksi. So, yung iba nag-iisip kayo na naghahanap kayo ng ibang malilipatan. Yung iba tila nag-iipon mga kapiksi, no? Kasi yung iba you want to go independent din mga kapiksi. Actually may mga bagong opportunities na dumadating kasi nga naghahanap kayo. So, yung opportunities guys, dumadating yan kapag hinahanap. And in your case guys, talagang active na naghahanap kayo ng malilipatan or bagong source of income. And yung iba dito parang I'm sensing na nag-iipon kayo kasi gusto nyo maging independent mga kapiksi. Although nandun din yung parang pag sinabing independent guys, yung tipong kikita kayo on your own without relying sa isang company, ganyan. So, pwedeng yung iba sa inyo mag-freelancer kayo, or pwedeng mag-shift kayo ng ibang pagkakakitaan, pwedeng negosyo or side hustle na whatever guys. Pero gusto nyong maging independent mga kapiksi. Kaya kayo nag-iipon guys, kasi pag nag-independent kayo, kailangan nyo talaga, hindi naman, aware naman kayo na hindi agad-agad kayo kikita ng malaki. And kumbaga parang gusto nyo munang makaya na i-sustain yung mga gastusin nyo habang hindi pa kayo kumikita while you try to go independent mga kapiksi. Kaya nagdadalawang isip pa rin kayo kasi parang iniisip nyo kung ready na ba kayo, kaya nyo na ba maging independent, ganyan. So, nandun. And okay lang yan guys, kasi nung nagawa ko yan, akala ko dati mamamatay na kami sa gutom. Hindi pala guys, no? So, kayang-kaya yan mga kapiksi. Sabi ko nga sa inyo, pag gusto may paraan, pag ayaw may dahilan. And nakita natin dito guys, ito naman maganda tong pagdating sa energy ng money, kasi for some of you, tuloy-tuloy pa rin naman yung kita nyo guys, kasi hindi pa kayo umaalis sa trabaho. So tuloy-tuloy pa rin, may source of income pa rin mga kapiksi. Pero ang nakikita natin dito guys is kapag pinush nyo itong mga bagong opportunities na to pagdating sa pagkakakitaan guys, maaari ito magdala ng additional source of income, mas malaki pa kaysa dun sa kinikita nyo. Yung iba naman guys, parang feeling ko hindi nyo bibitawan yung current work nyo, but instead kukuha kayo ng mga side hustles, no? Or papasok kayo sa mga side hustles na pwede kayong kumita ng extra. And dadating yung time na yung mga extra income nyo pwedeng mas maging kasinlaki siya nung sweldo nyo right now, or pwedeng mas mahigitan pa niya yung sinasweldo nyo ngayon. So you might want to wait. Baka gusto nyong antayin na dumating yung time na yon para masabi na ready na kayo bago nyo bitawan yung mga trabaho nyo, dahil sa panahon ngayon mahirap na isa lang yung source of income mga kapiksi. Pero pagdating sa money guys, napakaganda ng money energy nyo. Okay? So i-main nyo tong more money, more income, magandang kita mga kapiksi. Yung iba sa inyo guys, maaaring mag-build kayo ng business or magtayo ng negosyo, pero maraming conflict guys, no? Lalo na sa pamilya guys, kasi ang iniisip nyo is family. Parang gusto nyong magsumikap para sa family mga kapiksi, pero yung family nyo parang sa kanila rin kayo nagkakaroon ng conflict, kasi for some of you pwedeng hindi sila very supportive dun sa iniisip mo, ganyan, or dun sa gusto mong gawin. Especially, I'm sensing na this is coming from fear, no? Sa takot. Natatakot sila na what if mag-fail ka? What if hindi kumita, ganyan? What if hindi mag-succeed? Damay-damay kayo, no? So, dun sila nanggagaling. Yun yung reason nila kung bakit hindi nila kayo sinusupport mga kapiksi. Pero this is something na, kaya nga sabi natin dito guys, you have to communicate clearly, no?
kailangang iparating niyo sa kanila kung ano yung gusto niyong gawin para makapagsuportahan kayo sa isa't isa kasi mabigat para sa inyo na magdesisyon kung walang suporta ng ibang tao, especially ng pamilya nyo, coming from your family, guys. Okay? So, pag-usapan nyo, no? Ipaintindi mo sa pamilya mo kung bakit mo gustong gawin yung gusto mong gawin, na nahihirapan ka, no? Na nahihirapan ka sa current situation mo, mga kapiksi. And maybe they can help you as well, no? Baka pwede din nila kayong tulungan, guys. Okay? Alright. So, comment down below, Capricorn, if feeling mo naka-resonate kayo dyan. So, ito guys, i-mind mo nyo itong mga itong mga more money, guys, yung mga bagong source of income na sinabi natin sa inyo. Kasi yan yung nakikita natin na very positive energies. At saka itong improving health, guys, no? Kasi nga yung iba talaga nag-i-improve yung kalusugan nyo, mga kapiksi. So, ito na yung ating yes or no pick a card reading, guys, huminga ng malalim. Tapos, itanong sa isip yung tanong, isang tanong lang, answerable by yes or no. Tapos, pili kayo ng isang card, guys. Ito yung card 1, card 2, card 3. Kung card 1 ang napili mo, ang sagot sa tanong mo ay yes. Kung card 2 naman, ang sagot sa tanong mo ay yes. And kung card 3, ang sagot sa tanong mo ay yes, kapiksi. Alright? So, yan yung puro yes naman, guys. So, comment down below if naka-resonate kayo, guys. For more tarot readings, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo itong video natin, guys, about money shaker jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time, guys. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.